pong mainit ang ulo ninyo at galit na galit kayo, pero marahil ito na yung pagkakataon na yon para malaman po natin. 8 years ago, Mang Amador, iniwan po ninyo si Aling Florenda. Bakit po? Eh, kasi po hindi ko na nakuha na mahal niya ako eh. Bakit po? Palagi na lang ang inatupag niya, ang negosyo niya eh. Oh. Ano pong masama nun? Pag-uwi niya, hindi niya ako pinapansin. Bakit? Pagkagaling ko sa trabaho, hindi niya na ako tinitimpla ng kape. Hindi niya na ako binibigyan ng minsan. Sandali lang. O, eto na. Magagalit ang mga kababaihan. O, eto na. Ang tanong ko, Mang Amador, kung pagod na pagod po si Aling Florenda at naghanap buhay para rin may maidagdag sa panggastos po ninyo, pagpagod po ba siya, minamasahe nyo? Ay, hindi na po, wala na ako. Pagpagod po ba, pinaghahain nyo rin? O, bakit kailangan ng lalaki lang ang ginaganon? Tao din kami, napapagod din kami. Wala na eh. Mali po yung pangunawa po ninyo na pagkat porket lalaki, kailangan kayo pagsisilbihan. Pinili po ninyo yung nagsusugal kesa sa naghahanap buhay? Ito po ang mapagmali. So ang sinasabi po ninyo, mas mapagmahal ang bilas ninyo. Pero bakit po, Mang Amador, hindi na lang kayo, marami po pala kayong reklamo kay Aling Florenda. Ayaw po pala ninyo ng kinakasamang naghahanap buhay at may naitutulong sa buhay po. Bakit hindi po kayo nakipag-iwalay ng maayos? Nagpapukan kami, nag-uusap kami eh. Pahig naman siya maghiwalay kami. Ay ngayon ito, palagi po itong nagpupunta po ito sa trabaho ko. Dinadala ko nitong pagkain. Siyempre, nag-usap-usap kami. Ay siya kaya hindi po siya eh. So kalahati po ng sweldo nyo talagang napupunta sa kanya. Tinan mo na ito naman para nang siyang... At saka po dito ako nakaanak. Ay sa kanya, wala akong anak eh. Paano po ngayon ninyo ipaliliwanag yon sa anak po ni Aling Mirna? Na naapektuhan po, nasira ang buhay, hindi po ninyo naisip na may epekto po at may resulta ito pong ginawa ninyong pagsasama. Dahil po, nagkaanak po kayo ngayon, na ngayon po, yung batang yon, kaano-ano niya ang anak ni Ate Mirna kay Mang Reynaldo. Kapatid po sa ina. Kapatid na pinsan. Ganun lang po kadali, Mang Amador? Wala na sila lahat na lalaki. Dinangagaw na lang ng lalaki. Ang tanong ko po, bakit nung umalis kayo, Mang Amador, hindi po kayo nagpaalam kay Aling Florenda o nakipaghiwalay ng tapos na? Ay, kaya po eh. Palagi na po siyang talagang parang wala na kaming komunikasyon na dalawa eh. So si Hana po, yung bata, bakit naiwan? Ayaw niya pong ibigay sa amin eh. Ha? Ayaw po sa amin pauwiin eh. Kinukuha ko na po ang anak ko. Ayaw niya ibigay sa akin. Anak mo, tanungin mo. Bakit ayaw na sa'yo? So ngayon, bumabalik po kayo. Gusto niyong umuwi si Hana sa inyo? Ganun po ba? Tawa na auntie niya, inagaw mo. Parang kinasabi ko po nga sa asawa ko, kausapin maigi si Hana para makasundo sa kulungan ako. Makate! Sino Makate? Sino inagaw? Aling Mirna, diretsa ang tanong. Kaya po ninyo ngayon gustong kunin si Hana ay para merong tagapag-alaga ng 7 taon ninyong anak. Gusto ko po siyang kunin kasi nasasabik na ako sa kanya eh. Kasi mahal ko po ang anak ko. Attorney, ang kanila pong anak ay ngayon ay 25 years old na. Pwede bang basta-basta gano'n na lang na babalik ngayon itong si Aling Mirna at kukunin niya? Ay hindi po Chang, sapagkat sa ating pong family code, ang bata po na edad 8 taon pataas ay meron na pong karapatang magdesisyon kung saan po niya gusto. Ano po? Lalo na po sa age po ni Hana na siya po ay age of majority na, siya po ay may karapatan na magdesisyon kung saan po niya gusto. So yun naman pong nangyari dun sa anak nila na gamit ang apelido, paano po yun? Pwede naman? O hindi po pwede? Yung anak ni Mang Amador at ni Aling Mirna?
Meron po tayong bagong batas ngayon, yung tinatawag po nating Revilla Law. Ano po? Aha. Although illegitimate yung bata, maaari pong bigyan ng pahintulot ng tatay na dalahin ang apelido niya. Pero yung nanay, hindi ho pwedeng gamitin yung apelido ng tatay dahil Opo, hindi tama po po sila yun. kasal. Tama po yun. Kasi ang katwiran po dito, hindi po kasalanan ng bata. So liliwanagin ko lang, Aling Florenda, kasal po ba kayo o hindi ni Mang Amador? Hindi. So sa makatuwid, si Hana nga at yung anak ninyo ngayon ay magkapatid sa ina. Yun po ang lumalabas. Salamat, Attorney John. Sa loob po ng 8 taon ay iniwan sila ng kanilang ina at ito ang dahilan kung bakit gano'n na lang daw ang pagkasuklam niya sa kanyang ina. Narito po si Hana de la Rosa. Pasok! Hana, wag naman. Hana! Nanay mo pa rin yan. Hana! Na... Na mga wala akong kwenta! Talang na loob mo kapag sabihin na ganyan, anak pa rin kita! Naintindihan mo sana ang problema ko. Naintindihan ako ba? Inintindi mo? Oo nga, inintindi mo. Inintindi mo ba ako? Kaya mas Ang pinili sigaw mo po ba ni kayo? Hana, ako ba, inintindi mo, inay, pero gusto mong intindihin kita. Ano nga ba ang dapat nating intindihin kay Hana? Pakatutukan po ninyo magbabalik ang face-to-face. Anak pa rin kita! Wala kang karapatan! Kailan mo ako naging anak? Kung pwedeng mamili ng ina, hindi kita pipiliin! Alam mo yan? Alam mo? Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi ko pipiliin na maging ina ka. Sana nga eh. Sana noon pa. Sana noon pa, hindi mo ako binuhay sa sinapupunan mo nang hindi ko naranasan kung ano ang pinaramdam mo sa akin. Miss Amy Perez would like to thank the following: